Ako nga issue karon mahitungod sa tithes and offering o mao ni ang panagbangi nga pagtuo sa kadaghanan nga mga matutudlo sa Biblia, ilabi na gina-apply sa churches nato. Pero atong tun-an karon kung unsa ba gyud ang tithes o ikapulo o 10%, aplikado ba sa atong panahon or dili na. Ang kasagarang ginagamit kining Malakias, atong una-hunaon ang pag-study sa Biblia. I-apply nato ang rightly dividing, pagbahin-bahin sa dati, karon o sa umalabot. Time past, now, and ages to come. Daghang nagtuon sa Biblia nga bisan gani hangtod sa atong panahon kadtong under sa Old Testament ginagamit gihapon. Mao nga atong istudihan unsa ni ang tithes. Unsa man ang tithes? Ang tithes, gitawag siya og 10%, ikapulo. Sa ato pa, pagduna kay 100, ang 10% ana, gitawag og tithes, 10 pesos. Ang 1,000, 100. Sa ato pagikan sa income, ang imong 1,000, kuhaan na siya og 10% na ay 100. Mao na ang gitawag na tithes or 10% or ikapulo nga kasagaran karon gina-apply sa Biblia. Usahay musod sa isip sa tao nga ang religious o religion o sikta, mga church nahimo ng gihimo nga business ang pagwali sa maayong balita. I-try daw nato 2 Peter chapter 2, sugod ta sa 1 hangtod sa 3. 2 Peter chapter 2 verse 1. Apan dihaw sab ing mga mini nga propeta sa taliwala sa katawhan. Maingon nga sa taliwala ninyo adunay usab gayud mubarog nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa pagkapadaot ng mga herhiya o magapanghimakat pagani sa agalon nga mao'y nagpalit kanila o busa magpahimutang sa kaliit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon o daghan ang managsunod sa ilang pagpatuyang sa kaulang o tungod kanila pagapasipadan ang dalan sa kamatuoran o tungod sa ilang kadalo kamo ilang panapion pinaagi sa tinumo-tumo nga mga pulong. Kita mo? Sa karaang panahon dunay mga false prophets. Sa atong panahon karon naapoy gitawag nga false teachers. Ang false teachers ang ilang himuon muhatong merchandise sa church, ipamiligya ang mga tao, pinaagi sa mga pagtumo-tumo. So, usa niya na ang ginagamit kining gitawag og 10%. Sa to pa ang 10% kauban diha ang offering. Ang offering nga gisgutan sa Malakias atong isgutan karon unsa man ning klase nga offering, so unsa man ning 10% tithes. Okay, Malakay chapter 3. Malakias kapitulo 3. Versikulo 8. O makapangawat ba diay ang tao sa Dios? Bisan pa niya na kamo nangawat kanako. Apan kamo na nag-ingon. Unsaon namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo o sa mga halad? Okay. Sa Malakias, naigisgutan niya 10% tithes. Pakibasa daw sa English. Will a man rob God? Yet ye have robbed me.
But ye say, Wherein have we robbed thee? In tithes and offerings. Tithes and offerings. Kadaghanan niya musod sa unahuna sa tao, pag maingon niya offering sa Malakay chapter 3 verse 8, musod sa ilang isip na kana niya nag-involve sa money. At unahuna ang issue sa Malakay, under pa sila sa law, ang offerings diha, dili lang kwarta. Kaya kung mag-isgot ang offerings na ay gitawag na wave, o wave-in offering, peace offering, burnt offering, na ay trespass offering, na ay meat offering, drink offering, prayer offering. Sa ato pa, ang issue sa Malakias, apil ang offerings mahitungod sa hayop. Kung makasala ang tao, maghalad sila o hayop para itabon sa ilang sala sa Old Testament. Backward ko nota, chapter 1, verse 7, Malakay. Malakay, chapter 1. Kamo nagahalad og tinapay nga mahugaw ibabaw sa akong halaran, o kamo na nag-ingon sa unsang pagkaagi nga among gihugawan ikaw, nga niana na nagingon kamo, ang labisa ni Huba talamayon man. O kung kamo magahalad sa mananap nga buta, kana dili daotan. O sa diha nga kamo magahalad sa piang og daoton, kana dili daotan. Igasa kana karon sa imong gobernador. Mahimong ba siya kanimo? Kita mo na? So, ang issue sa mga Israelites, nag-offer sila, instead na mo-offer sila sa drink offering, meat offering, burn offering, ang ilang gilahalap ng mga hayop katong buta, katong dunay damage. Sa ato pa ang issue sa Malakias, wala siya mag-focus sa kwarta lang, apil diha ang offering sa mga animals, sa hayop. Nga naman, maunay kuyog nga balaod sa 10% of tithes. Mautana ta. Kini bang tithes nga gisugo sa Dios ngadto sa nasod sa Israel? Kinsa man ang muhatag og tithes? Apil ba ang Pilipinas, Amerika, Indonesia, Malaysia o ubang pang nasod? Kinsa man ang maghatag og tithes? Numbers chapter 18 verse 20. Pakibasa sa Bisaya, pakibasa sa English. 18 verse 20. Okay, sa English. And the Lord spake unto Aaron, Thou shalt have no inheritance in their land, neither shalt thou have any part among them. I am thy part, and thine inheritance among the children of Israel. And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance. Kinsay gitagaan sa Dios sa 10% o ikapulo ngadto sa kaliwatan ni Levi. Kinsa man ni si Levi? Anak ni Jacob nga gihingalang Israel, 12 ka anak nga lalaki. Si Levi wala hatagi og kabahin sa dihang gibahin na ang yuta dito sa Kanaan, land of Canaan. So, ang Diyos nagsugo nga ang iyang 11 kaigsuon, ang Israelites, o Israel, maghatag og 10% ngadto kang Levi. So, mga mangutana ta, apil ba ang laing nasod, ana? Pakibasa ko sa Bisaya, verse 20. O si Huba miingon kang Aaron, sa ilang yuta ikaw walay panulundon. Kinsa may walay panulundon, padayon. Bisan sa taliwala nila wala ka ing pahat. Ako mao ang imong pahat, o ang imong panulundon sa taliwala sa mga anak sa Israel. O ganiya karon, gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanang mga ikapulo sa Israel. Di ba clear? Kinsa mo dawat sa 10%? Ang kaliwat ni Levi o Levi. Kinsay maghatag og 10% ngadto kang Levi? Ang iyang mga igsoon. So ang nahitabo karon gihimo ni siyang business. Apil na ang Pilipinas, apil ng Amerika,
apil na ang Indonesia, apil na ang Malaysia, tanang mga nasod, pero wala gihatag kang libay. So ang issue sa Malakias, sugo siya sa Dios para sa katawhan sa Israel, nga ang igsoon ni Libay maghatag og 10% ngadto kang Libay. Aki Hebrews chapter 7 verse 5. O palandunga, unsa ka tinumod, gihod gayon, ni adtong tawhana, bisan gani si Abraham nga patriarka, migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat, o kadtong mga kaliwat ni Levi nga nagadawat sa katungdanan sa pagkasaserdote, gibutan sa kasuguan sa pagkuha sa ikapulo gikan sa katawhan, sa ato pa gikan sa ilang mga kaigsuonan. Kinsay mo dawat sa 10%? Si Libay. Kinsay maghatag og 10% ang iyang igsuon. Nganong si Libay dunay authority katungod sa pagkuha sa ikapulo o tithes o 10%? Tungod kay si Libay, wala bahini dito sa yuta sa dihang gibahin. So nagpasabot, ang bala o dili apil sa laing nasod. Exclusive na para na sa mga Israelites nga buhatag sila 10% ngadto kang Libay. Nga naman, tungod kay wala sa ibahin. Okay. Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy chapter 14 verse 27. 40. Ug dili mo pagabiyaan ang lebehanon nga nagapuyo sa sulod sa imong ganghaan. Kay siya walay bahin kung panulundon uban kanimo. Kita mo na. So wala sila ibahin. Padayon. Sa katapusan sa matag tulo ka tuig, magadala ka sa tanan nga ikapulo sa imong mga abot sa maong tuig. Kinsa may mudawat sa 10%? Si Libay. Nganong mudawat si Libay og 10% gikan sa 11 ka igsoon? Aktuban, wala siya bahin dito sa yuta. Pagbahibahin na. So makita nato dinhi atong mabasa masabot nga exclusive ang sugo, walay labot ang laing nasod. Psalms chapter 147 verse 19 to 20. Salmo 147 hangtod sa 20. Ginapakita niya ang iyang pulong kang Hakob, ang iyang kabalauran o ang iyang mga tulumanon kang Israel. Wala niya buhata ang ingon niini sa bisan unsa nga nasod. Declare, ang nahitabo karon ang lain nasod nag-apply of 10% tithes. Ang udawat, dili pang kaliwat ni Libay. Ang naaman leader sa church, mamay udawat, nahimong merchandise pero ang church. So, hindi pala, ato nang masabot, masabtan nga ang 10% exclusive para na ato kang Libay. Si Libay ang manguha og 10% gikan sa katawhan sa iyang igsoon nga Israelites. Okay, Nehemiah chapter 10, 37. Nehemiah chapter 10, verse 37. Nehemiah chapter 10, 37. Basa sa Bisaya nga English. Ug nga kami magadala sa naunang mga bunga sa among minasa, ug ang among mga halad nga binayaw, ug ang mga bunga sa tanang nagkalain-laing mga kahoy. Ang bagong beno, ug ang lana, ngadto sa mga saserdote, ngadto sa mga lawak sa balay sa among Dios. Ug ang mga ikapulo sa among yuta, ngadto sa mga lebehanon, kay sila ang mga lebehanon na nagdawat sa mga bahin nga ikapulo sa tanang mga syudad sa among binuhatan sa yuta. Ug ang saserdote, ang mga anak nga lalaki ni Aaron, igakauban sa mga lebehanon, sa diha nga ang mga lebehanon manguha sa mga ikapulo. Ug ang mga lebehanon magadala sa ikapulo sa mga ikapulo ngadto sa balay sa among Dios. Okay? Sa ato pa
ang dunay katungod. Sa ato pa ang 10% ang mudawat ang mga libihano. Ang muhatag, kisay maghatag, ang iyang mga igsoon niya mga Israelites. Walay labot ang laing nason. O declare, ang nahitabo karon sa atong panahon, ang mga way appeal, maguha man po 10%. Okay, atong balikan. Deuteronomy chapter 26. Verse 12. Sa mahuman mo ang paghatag sa ikapulo, sa tanan nga ikapulo sa imong mga bunga, sa ikatulo ka tuig, nga mao ang tuig sa ikapulo. Unya, ighatag mo sab sa libihanon, sa dungulong, sa ilo, o sa balo, nga babayi, aron sila magakaon sa sulod sa imong mga ganghaan. Sa ito pa, ihatag na ang 10% ngadto kang libay, kisa may mga on sa 10%, ikapulo. Katong mga stranger, katong mga balo, katong mga ilo. Mauto ang pagkaon, dunay katungod yung mukaon, sa 10% nga gipanguha sa kaliwan ni Libay. Okay, chapter 12, verse 6, Deuteronomy. O dito, pagadadon ninyo ang inyong mga halad nga sinunog. Okay. Tuloy. O ang inyong mga halad, o ang inyong mga ikapulo, o ang halad nga binayaw sa inyong mga kamot, o ang inyong mga panaad, o ang inyong mga halad nga kinabubuton, o ang mga panganay sa inyong mga baka, o sa Okay, inyong sir. mga karnero. Sa ato pa, ang offering nga gisgutan sa Malakias, apil na niya ang burnt offerings, peace offering, trespass offering, drink offering, meat offering, apil ang tithes. Mao na ang issue diya sa Malakias chapter 3. Karon i-apply sa atong panahon. Nganong wala may burnt offering, nganong wala may offering na drink o meat offering. Nganong kwarta naman, o niya apil ang tithes, i-apply karon. So dili siya aplikado. Nganong man ang Malakias under pa na sa Old Testament. Ang atong ipagbasa under sa Old Testament, karaang sinulat. Ha? Niya nata panahon sa Gosya. Kay Romans 6:14. Romans 6:14. Kaya For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. For sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Sa English. Ay, Bisaya. Kayang sala, dili magkakahari kaninyo, kay wala kamo sa ilalong sa kasuguan, kundi ilalong sa grasya. Yan ang panahon sa grasya. Mayroon taong sa mga kakasubuan. Katukaraan. Chapter 7, verse 6. But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were healed, that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter. Not oldness of the letters. Bisaya. apan di pay gawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mapatay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron mag-aalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu o dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Malakias. Karaan naman na kayo. Panahon pa ng Moses. Di na tayo lalong sa karaang sinulat. Di kayo magsigig po nag-apply ang Malakias chapter 3. Gihimong merchandise sa church. Sa ato pa, di na karon under sa grace dispensation. We are not under the oldness of letters. Di na under sa dispensation of grace. So ang Malakias, gawas nga na under sa old,
exclusive gihatag na nga balaod ngadto sa mga Israel, dili ta apil ana. Okay, Leviticus chapter 27 verse 30. Leviticus chapter 27 verse 30. O kung siya dili mulukat sa yuta, kung ang yuta gikapalit 27 verse 30. Leviticus. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. 34. kini mao ang mga sugo nga gisugo ni Jehova kang Moises ngadto sa alam sa mga anak sa Israel. Declare. Balik ko no sa Bisaya, verse 30. O ang tanan nga ikapuno sa yuta, maygon man ang sabilhin sa yuta, mausab ang sabunga sa mga kahoy, iya ni Jehova. Kini mao'y butang nga balaan alang kang Jehova. 24. Kini mao ang mga sugo nga gisugo ni Jehova kang Moises nga alang sa mga anak sa Israel. Declare. Sa ato pa, ang 10% dili aplikado kanang sa Malakias chapter 3 sa atong panahon. Kung naay mo sunod na, wa magtuon og rightly divided. Bisag dili siya kaliwat Israel, mo saliot og sunod. Malakay chapter 4 verse 4. Malakay chapter 4 verse 4. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises, ang akong alagad, nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb, alang sa tibuok nga Israel. Alang sa tibok Israel, wala labot ang Gentiles. Kung gusto kang muapil, ato ka puyo sa nasod sa Israel para mahimo ka ditong dumulong, stranger ka dito, may apil ka sa ilaha. Pero kung diya ka sa Pilipinas, kung tuwa ka na tao sa Israel, may mo kang apil. Pero kung ang tao rin na tao sa Pilipinas, sa Amerika, Indonesia, wala kay apil na. Ilaha na nga balaod. Romans chapter 9 verse 4. Romans 9:4. Sila mga Israelinhon, Sila mga Israelinhon. o nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaan, ang pagkahinatag sa kasuguan. Ang pagkahinatag. Meron ta ang 10% gipractice man na ni Abraham before pa liabot si Libay. Correct. Gipractice ni Abraham. Pero katong gitagikuha, ikapulo ni Abraham, gikan sa sinangsang. Usa man ang sinangsang, gikan sa gubat, inimbargo niya, gikan sa kaaway. So ayaw na buhatag example. Ikaduha, si Abraham na under pa sa karaang sinulat. Di na ta under sa karaan. Niya na ta sa panahon sa grasya. Balik dragon, Romans 7:6. Roma, Kapitulo 7, verse Apan gipaygawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nangulipod kanato aron magalagad kita diha sa bagong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. karaan naman ka ng Malakias. Karaan na kayong balaod, panahon pang Moses. Gusto ka musunod balaod, kanang balaod under sa grasya. Ikaduha, di ba na balaod apil ang mga Gentiles? Ilahana sa mga Israelites. Ephesians chapter 2, verse 11. Bosa hinumdumin ninyo nga diadtong panahon na kamong mga hintil sa lawas nga gipananggadlan nga mga walay circumcision diadtong mga nanagtawag sa ilang kagalingon nga may mga circumcision sa unod pinaagi sa mga kamot. Hinumdumin ninyo nga diadtong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo nahigawas kamo sa katilingban sa Israel. Declare, nahigawas. Emo nang guyon na Malakias ka sa atong panahon karon. Di nahilayo ka. Wao ni mo ang Malakias i-apply karon. Nga alam man na sa Israel. Ikaduha,
karaan na kayo na, di alata panahon sila siya. Mayroon ang uban niya, kung sa may buhaton sa mga magwawali karon. Natural mo trabaho. Wala man tayo katungod pagpangayo og 10%. Trabaho. Si Pablo gani. Ewan siya nga. Mahinahimo siya sunod niya. Kung sa may gihimo ni Pablo, trabaho. Okay, basa Acts 18, verse 3. Acts Kapitulo 18, versikulo 3. O kay siya sa maraman kanilang pangita, nga mao ang pagpamuhat o mga tolda. Siya mipuyo ipon kanila. Di ba? Backward na gud sa dos para ito mahibaluan. O dito, iyang ikahibalag ang usa ka Hudiyo nga giyanlan si Aquila. Nga usa ka taga-Punto, nga abad kang Priscilla nga iyang asawa. Bago pa lamang nahiabot gikan sa Italia tungod sa sugong ni Claudio nga kinahanglan ang tanang mga Hudiyo mamahawa sa Roma. O siya miadto sa pagkakita kanila. Kay siya sama raman kanilang pangita nga mao ang pagpamuhan o mga tolda. Siya mipuyo ipon kanila. Siya to pa si Pablo nanahi. Ating buhat og tolda. Ngano man day, wala siya maningil og kapulo. Wala. Ngano man siya maningil og kapulo. Kahibalo man siya nga niya nata sa dispensation of grace. Nahibalo po siya Apostol Pablo nga ang mudawat sa ikapulo mao ang kaliwat ni Levi. Ang maghatag og 10% ikapulo ang igsuon ni Levi. So clear, sa ato pa si Pablo naa siya trabaho. Ikaduhang Tesalonica Kapitulo 3 versikulo 6. Ikaduhang Tesalonica Kapitulo 3 versikulo 6. Karon mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoo Hesukristo, kami magasugo kaninyo nga kinahanglan magapahilayo kamo gikan sa tanang igsoon nga magagawi sa pagkabagdoy o dili sumala sa pagtulunan nga inyong nadawat gikan kanamo. Kay kamo nasayon na sa unsang paagi, kinahanglan inyo kaming pag-aawaton. Kami wala magbagdoy sa taliwala ninyo. Kami wala magkaon sa pagkaon nga iyan ibisan kinsa nga wala namo bayri. Kita mo na? Padayo. Hinunua kami namuo magabi o maadlaw uban sa pagbudlay o paghalo aron kami dili makasamok kang bisan Usay gibuhat ni kinsa. Apostol Pablo kuyog sa iyahang mga kaubanan panahon sila sangyaw adlaw gabi nagtrabaho. Kahibalo siya nga ang 10% ang tithes dili aplikado niining dispensation, ilalong sa dispensation of grace, niining panahon sa nasyon. Nasayod siya Apostol Pablo nga ang 10% dili na apil ang mga Gentiles, wa maapil ano? O kanak na balaon, hilabihan ang karaan. Atong dungagan, Acts chapter 20 verse 24. Acts Kapitulo 20, versikulo 34. Buhat. Hinoon ang akong kinabuhi, wala ko isipa nga bililhon alang kanako. Basta lamang matuman ko ang akong paningkamot ug ang katungganan nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagpangimatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. 34. Kamo gayud nasayod nga alang sa among kinahanglanon. O sa akong mga kauban, maoy mialagad kining mga kamuta. Sa tanang mga butang, gipakita ko kaninyo nga ang mga manuyahon kinahanglan inyong tabangan. Pinagi sa inyong mga pagbudlay nga magahinumdum kamo sa pulong sa Ginoong Hesus nga siya gayud mao nagsulti. Sa ato pa si Pablo sa ilang panginahanglan ginamit ang kamot. Pakibasa mo sa English, verse 34. Ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities. These hands, ginamit ang kamot sa pagtrabaho alang sa ilang panginahanglan. Sa Bisaya, Kamo gayud nasayod
nga alang sa mga kinahanglanon ko o sa akong mga kauban, mga kamot. Kasi, akong balikot, ang atong isyo o gisgutan nato nga tima, times o 10% apil na ang offering nga gisgutan sa Malakias. Akong balikon, ang Malakias under pa na sa Old Testament. We are not under the Old Testament, the oldest of letters. We are now under of grace dispensation. Dalang kayong salamat.